Okay guys, so I will be discussing itong part ng orders table setup natin kasi very similar siya kay product table. Okay? So remember si product table, meron tayong seller ID at saka yung user ID. Dito naman kasi sa orders table natin, gumagamit pa rin tayo ng constraints. Ang problema, ang ginamit natin dito, customer ID at saka yung user ID. Okay, so ito si customer ID. Ngayon, since again foreign key constraints na naman 'to, i-explain ko siya kung paano siya nagwo-work. So dito nag-create na ako ng table. So meron tayong three tables, user table, product table, and orders table. So yung unang ginawa natin, for seller siya. So kinuha natin si seller ID 1 and si seller ID 1 is eto si John. And yung binebentang product ni John ay laptop. So ito siya, seller ID 1, user ID 1. Kasi 'di ba seller to user ID yung constraints natin. Yan. So ang nangyari, since si seller ID 1 tayo, so pupunta tayo sa user ID, sa user's table, and existing naman yung ID na 1, and yung name ay John, tapos row niya seller kasi nga seller ID tayo. Tapos yung product na binebenta niya ay laptop. Now, yung constraints naman natin ngayon na ginagawa, instead of seller, customer ID siya. So kung babalikan natin, eto, customer ID. Eto siya. Okay? So, ano nangyayari ngayon? So, for example, ang customer ID natin ay 2 siya. So, 2. Now, pupunta ngayon tayo sa users table, no? Kasi sineselect natin yan eh. Gumagamit ka ng select query. So, pupunta ka sa users table, hanapin mo yung role na customer, ito siya. Tsaka ID niya ay 2, ito siya. So, si Mary, yung tinatawag natin. Now, si Mary ngayon ay place an order. So, ayan ngayon yung constraints natin. So, for example, ito, we are selecting yung seller. Dito naman, we are selecting yung customers natin. So, ganun natin pinag-join yung iba't ibang table. So, we are calling this inner join, guys, or join. So, I hope naiintindihan nyo na ngayon yung constraints dito sa part ng orders table natin.